natin ang kabuuang pangyayari sa loob ng Kongreso ngayong linggo. Mula sa mga isyung pambansa hanggang sa huling pangyayari kahapon. Panoorin yan dito sa House Wrap ni Jap Regala. What a week! Grabe ang pangyayari sa loob ng Kongreso. Biruin mo, kaka-Monday lang, Friday na naman. Ano nga bang nangyari ngayong linggo na to? Tara, kwento ko sa inyo. Sige, sa'yo na rin. Sa isang linggong lumipas, lagari ang mga kongresista sa pagdinig ng mga pinakamatutunog na issue ng bansa. Unahin na natin yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Idineklarang sufficient inform ang 2 sa 4 na impeachment complaint laban sa bise habang ang unang inihain ay sinantabi. The chair declares the 4th impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient inform. So ruled. Binawi ng Tindig Pilipinas ang ikalawang inihaing impeachment complaint laban sa vice-presidente. Pareho lang naman kasi nila ito sa ikatlong impeachment complaint kaya susuportahan nila ito. Nilinaw din ng mga mambabatas na hindi pagsuko ang kanilang ginawa. Bagkus, mapabibilis nito ang proseso ng impeachment. Eto na nga, nung Martes, ipinagpatuloy ang pagdinig ng Committee on Justice sa impeachment complaint laban sa bise. Doon tinalakay kung sufficient in substance nga ba ang ikatlong impeachment complaint laban sa kanya. Binalikan din ng mga mambabatas ang ginawang pagbabanta ng bise laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, pati na kay former House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. At ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, malinaw na ebidensya ang kanyang pagbabanta. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, So may we request the honorable endorser to confirm if that is the same video that she is referring to. Yes, Madam Chair. Kasabay ng mainit na talakayan ay nag-init din ang ulo ng mga mambabatas sa mainit na pahayag ng isang kongresista. Ito'y matapos gamiting halimbawa ni Quezon City Representative Bong Suntay ang umano'y isang engkwentro sa aktres na si Ann Curtis, bagay na agad kinundena ng ibang mambabatas. The Honorable Zamora. With all due respect to my friend, Congressman Bong Suntay, it is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments. Na-strike off the record naman ang pahayag ni Representative Bong Suntay sa nasabing komite. Women's Month pa naman. Pero ang viral na pahayag ng mambabatas, hinihingi niya ng tawad kinabukasan. Araw ng Miyerkules, nagsorry si Representative Bong Suntay sa naging pahayag hinggil sa aktres. It may have been in bad taste for some. I apologize kung meron tayong mga sensitivities na tinamaan, but that was not the intention. Samantala, sa kaparehong araw, lumabas din sa pagdinig na sufficient in substance ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. With 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Kasabay niyan, pinag-usapan din ang aligasyong inubos umano ng Vice-Presidente ang higit 600 million pesos na galing sa Confidential at Intelligence Fund mula 2022 hanggang 2023. Pati na rin ang mga pangalang umugong na tila kapangalan ng pagkain, brand ng cellphone at iba pa na wala sa record ng Philippine Statistics Authority. Ito mo. Anyway, may iba naman tayo ng kwentuhan. So ito naman ang nangyari sa Kongreso kahapon. Naghain ng ethics complaint ang Gabriela Women's Party List laban kay Representative Bong Suntay. Yan ay kaugnay pa rin sa kanya naging pahayag tungkol sa isang aktres. Bilang isang public official, yung ganitong attitude ay hindi magandang ehemplo para sa mga kabataan, lalo't na bilang isang public office ay isang public trust para sa ating mga ordinaryong mamayang Pilipino. Talaga nga namang punong-puno ang linggong ito ng mga kaganapang talaga nga namang nasa pulso ng mga Pilipino. But wait, huwag kayong bibitaw dahil sa susunod na linggo, marami pang pwede mangyari sa Kamara bago ang session break. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, 13 sa tanghali ng Congress TV. Teka, alam mo kanina pa ako kwento ng kwento, di ka man lang nasasalita. Ikaw, wala ka ba kayo kwento? Next week na, tsaka sino ka ba? Kanina ka pa kwento ng kwento, di naman kita kilala. Sunod ka pa ng sunod.